Kaugnay pa rin po ng pagpapatuloy na impeachment trial, makakausap po natin ngayong hapon live dito sa studio si Attorney Gigi Agabao, isang litigation lawyer at dating mambabatas. Magandang hapon po, Attorney Agabao. Magandang hapon po. Yeah, welcome po sa aming programa. Thank you. Let's go dun sa video. Ito yung talagang fruit ngayon or star no, ng ating second day ng impeachment trial. Yes. Ano po yung masasabi nyo dito? Nang pinalabas yung video, na ipasok na siya sa mismong proceeding, may malaking material po ba siya o bigat na maibibigay sa kaso laban kay Vice President Sara? Well, itong video na ito ay patunay ito ng fourth impeachment, fourth article of impeachment. No? Na may threat na ginawa supposedly ang ating Vice President against the President, First Lady at Speaker. No? Ngayon, itong napapanood po natin ito ay kinakailangan para mapatunayan na yung video na ginawa ni Vice President ay authentic. Correct. Totoo, no? Sapagkat tandaan ho natin, ito ay ginawa sa television, no? Alam naman natin, ang television or ang video, madaling baguhin. Madaling baguhin, madaling alter, no? So, mahalaga na ma-prove. Kaya lagi natin naririnig, authentication, sapagkat una-una sa lahat, dapat yung video na rin, mapatunayan na genuine, yun ay authentic, at yun ay hindi iniba. Correct. Yes, So, ibig correct. sabihin, or meaning to say, ang bigat ng pagpapatunay ng authenticity nitong video na ito ay nasa prosecution. Yes. No? Yun na lang dapat nilang gawin Yes. at patunayan. Yes. Okay. However, itong defense team, kumontra kanina, na parang wala naman sila o wala naman ito sa impeachment remarks or kumbaga hindi isinama ng prosec. No, kaya sila kumwestiyon, although ang sabi ng prosec, kasama siya sa pre-trial order. So as an experienced lawyer, may basihan nga po ba na ang pagharang ng defense team dito sa testigong si Kalilong or NBI agent Kalilong? Walang basihan yun, sapagkat unang-una, ang depensa ay may karapatan na magpresinta ng kahit sinong testigo. Ang kinakailangan ay paalam lamang, no? Paalam lamang. Kahit na ang isang testigo ay hindi na isama sa listahan during the pre-trial, ano? Maaaring magdagdag ang defense or ang prosecution ng additional witness. No? Walang ipinagbabawal doon. Ang kinakailangan, malaman lamang ng kabilang partido para walang surprises. No? Kanina, punong-puno ng objection, ano? Yes. Pero yung isa, ang pinakamaging mainit, yung ipapalabas ba yung 2 oras na video o kinakailangan yung talagang mismong minutes, no, na, or TC, time code, nitong video kung saan nagkaroon ng threat ang VP? Hindi naman, liwanagin natin, no? Yung buong mahigit na 1 oras ay ino-offer na ebidensya. Oh, no? okay. Lamang, ang gustong ipakita ay yung portion na relevant. No? Hindi naman sinasabi na yun lamang ang papakita, kundi yung buong video. Apo. Subalit, for purposes ng trial, yun lamang. Okay. Sa panig ng depensa, hindi ko maintindihan ang objection nila. Dapat, sapagkat, ang sinasabi ng rules, no? Kahit na yun lang ang pakita, pwede silang mag-cross-examine sa kabuuan ng video kung gusto nila at kung gusto nilang relevant. No? Hindi nila pwedeng sabihin yung buo. Panood lang 1 minute or 2 minutes, ipakita, at sa cross-examination, pwede nilang pakita yung kabuuan. Okay. So ano yung masasabi niyo po, attorney, doon sa ginagawa ng defense? Na punong-puno ng objection. Parang tila ba pa ulit-ulit? Sorry, I mean, hindi naman din ako abogado, pero habang pinapanood mo, matatawa ka na lang, makukulitan. Bilang isang abogado, aantukin ka pa nga eh. Pero bilang isang abogado, naintindihan ko yung depensa. No? Sapagkat, sabi nga natin kailangan mapatunayan na totoo, authentic at hindi na bago yung video. No? Ang sa akin naman, nabasa ko yung sagot ng ating Vice President. No? Wala naman niya sinabing, hindi ako yan eh. Di ba? Hindi naman niya sinabing, hindi ko sinabi yan. Ano ang mga sagot niya? Freedom of speech, sabi niya. Karapatan ko magsalita nun. Sinabi pa nga niya na, teka muna, sinabi ko yan sapagkat yan na isang sagot ko sa media. Pangatlo, wala namang napatunayan na kumuha ko ng gagawa nga ng masama. No? So, sa aking pananaw, admitted na sinabi niya yon. Ang issue na lamang ay, having said that, yung ba ay impeachable? Kaya kanina, on the way here, nagtanong si Senator Risa Ontiveros. No? Sabi niya, impeachable ba yan? Wala namang ebidensya na meron palang nakausap si Vice President na gagawa. No? Impeachable ba yan? No? Sa aking pananaw, impeachable yan. Sapagkat
hindi importante kung totoong may nakausap at hindi importante ang gagawin see. ngayon. Okay. Ang mahalaga, sinabi niya yun. Oo. Ang charge sa kanya ay hindi naman grave threat eh. Ang charge sa kanya ay betrayal of public trust. No? Ano ang betrayal of public trust? Vice President ka, no? Binigyan ka ng tiwala, binigyan ka ng trust. Ano yung trust na yan? Nagagampanan mo ng may galang, gagampanan mo ng may responsibility ang iyong opisina. No? Remember, sinasabi nga nila, a public office is a public trust. No? That pinahawak sa iyo yung pagtitiwala ng tao, dapat alagaan mo yon. Nung sinabi ng presidente yon na meron akong kinausap na papatay at ang instruction ko papatayin yung Pangulo, whether that is true or not, hindi befitting sa Vice President na sabihin yun. Yun sa paningin ko, ang gravamen, yun ang gist ng impeachable offense. Right. Napakaganda ng punto na ni-raise ni Attorney Gigi Agabao. And given na si Attorney Agabao po ay part ng 2011 impeachment trial ni dating Chief Justice Corona, so yung experience talaga niya ay talagang malawak na aside from being a litigation lawyer. Remember, ang charge sa kanya ay hindi grave threat eh. Right. Ang charge sa kanya is betrayal of public trust. So yun ang dapat patunayan. Ano ang ginawa niya na tinalikuran niya yung trust na binigay sa kanya ng tao? Yun ang issue. Okay. Maraming salamat po, Attorney Gigi Agabao, sa inyo pong pagdalo dito sa aming programa. Isang litigation lawyer at dating mambabatas. Magandang hapon po. Thank you and my pleasure. Thank you very much. Thank you.